Mga kapuso, dito pa rin po tayo sa New Marulas Public Market at ngayon ito po yung umiiral na presyo ng mga bilihin dito. Ang bawang po 160 hanggang 180 pesos per kilo, sibuyas 130 to 160. Ang kamatis po ay 120 hanggang 140 pesos per kilo. Luya, medyo mataas ang presyo ng luya, 220 hanggang 240 pesos per kilo. Ang manok, 220 hanggang 240 pesos per kilo. Alamin natin sa mga nagtitinda ho dito kung alin ba doon sa mga bilihin ang madalas na nagkakaroon ng pagtaas sa presyo. Nay, magandang umaga po. Good morning po. Doon sa mga paninda nating gulay, ano po yung madalas na tumataas ang presyo? Kadalasan po yung tumataas yung mga talong, Talong? ampalaya kasi po yung ampalaya nahihinog ka agad. Oo, okay. Ano pa po? Yung talong kasi nasisira dahil nga natural na sa talong Yung yung kamatis nasira. po, medyo nakita ko medyo mataas-taas din ang presyo Opo, ng kamatis. ang kamatis Ano po 130 to 140. Okay. Kasi ano ho ba ngayon ang kamatis? Medyo konti ang supply dahil Opo, tag-ulan. at saka hindi po madali pong masira. Madali masira. Opo. Yung luya, nakita ko din, medyo mahal din. Opo, 220 yung hanggang 240. Oo. Opo, kasi po yung malalaki po, ibang may sizes po kasi yan eh. Okay. Pag may maliliit, 200. Pag yung ganito kalalaki po, 240 to 220. So mas mahal pag mas malalaki. Opo, mas maganda Pero po. yung lasa, pareho lang naman. Ay, mas maganda po talaga yung ganito. Yung malalaki. Galing po yan ng ano eh. Galing ng? Benguet. Itong malalaki, yung ganito. Magaganda po. Actually, pagka nagpapaksiw ka nga, Ah. mas maganda nga naman yung ganitong kalalaking luya, di ba? Classic po kasi yan. Kasi ma'am. lalaki ng paa, di ba? Okay, Tama. so pagka yung mga presyo ho ng gulay galing Baguio, mga benguet, medyo mataas ho ba? Depende po kasi sa dating mami. Kasi minsan maraming Kung konti ang sira. dating, medyo mahal. Medyo. Saka po yung sa dekawa ng panahon po natin. Oo nga, oo. Di ba, umuulan, maaraw. Oo, yun Madali yung po talaga. nakaka-apekto sa Opo. presyo. Oo. Yun po, kasi po yung ano yun eh, yung mabili man namin ng medyo mababa, pagka nilinis naman po namin, tingnan niyo Marami po yung natatangga, report. Opo, binabalatan. opo. Ano. Saka siguro, pag bibili din ng may mga kapuso ko natin, pag mamamalengke, ay bilhin yung mga gulay, yung panahon. Opo, para yun medyo na mas panahon mura. talaga. Oo. Kaya lang, sa panahon ngayon, talagang yung mapangit ninyo. po ang, pangit po ang panahon. Oo, okay. Nay, salamat po. Salamat po. Salamat po. Punta naman tayo dito sa mga nagtitinda dito ng ng karne. Ayan. Kanina binanggit ko, ang manok po ngayon 220 hanggang 240 pesos per kilo. Yung kasi, yung pigi, pork chop, 350 per kilo. At yung mga buto-buto, yung pangnilaga, 340 per kilo. Ang pata, 300 ang kilo. At ang liempo naman ay 390 pesos per kilo. Alamin natin sa mga nagtitinda dito ng mga manok. Nay, kumusta ho ang presyo ng manok natin? Minsan bababa, minsan tataas. Ganun po. Opo, pero nakaraan po, talaga mataas. Ngayon medyo bumaba po. Medyo bumaba. Opo. Dahil medyo bumaba, mabenta ho ba? Naku, matumal nga po eh. Matumal pa rin. Bakit po? Siyempre yung iba, nagtitipid talaga eh. Ayan. Si nanay bibili kayo manok. Ano ho ba usually binibili niyo pag namamalengke kayo? Ay, ganito pong parte, oh. Bakit Tapos, po? inihiwalay ko yung pang-adobo, pang-tinola. So, ano ginagawa niyo yung diskarte pag nagluluto? Yung may sabaw? May sabaw po. Para? Para matipid. Dinadagdagan niyo ba sabaw? Opo. Anong luto sa manok ang ginagawa niyo? Tinola, adobo? Madalas adobo, tinola. Aha. Kasi yun nakakatipid eh. Minsan umaabot na 2 days, mga ganyan. So, diskarte? Diskarte lang Oo po. nga naman. Ang ulam, pag ginawa mong fried chicken yan, mabilis. Mabilis po maubos. Mabilis po. So, masabi adobo kahit ilang araw pwede Opo. pa. Mas masarap pa. Opo. Okay, salamat po, Nay. Thank you Nay, po. thank you so much po. So, ayan po yung presyo ng mga pangunahing bilihin dito po sa New Marulas Public Market. At sabi nga po, siyempre, yung gulay po depende sa supply, sa dating, depende rin sa season, kung ano yung panahon, yung gulay na napapanahon. Dito naman po sa mga manok, ay depende rin sa supply, bababa, tataas. Ngayon, sa mga consumer naman po, sa mga mamimili, diskarte na lamang po ang ginagawa nila para mapagkasya kung ano man yung binibili nila sa kanilang mga mahal sa buhay, yung pang-araw-araw na pang-ulam o pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Mula po rito sa New Marulas Public Market, dito po sa Valenzuela, back to studio po tayo.